Hi, hello mga kaibigan. Kumusta naman kayong lahat? Ang aking dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan lang tayo. Saan man kayo naruroon, ano man ang ginagawa nyo, patuloy lang tayong magpasalamat at magpuri sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Alam ko, sa likod ng ating mga kahinaan, sa likod ng ating mga pagkukulang, tayo mismo ay magpatotoo na ang Panginoon ay napakabuti. Amen? Ngayon ay nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Disyembre, parang kailan lang. Disyembre 3, 2023, araw ng linggo. At nasa unang araw na tayo sa buwan ng Adviento. Ang buwan ng Adviento ay isang paghahanda ng bawat Kristiyano sa nalalapit na pagsilang ng ating Panginoon. Naway maging mabunga ang ating pagdiriwang ng Pasko at tayo mismo ay makapagnilay ng kabutihan ng Panginoon ang kanyang pagdating, magbigay sana ng kasaganaan at kaligayahan sa ating lahat. Lalong-lalo na sa likod ng mabibigat na ating mga naranasan sa buhay na ito. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 13, versikulo 33 hanggang 37. Jesus said to His disciples, "Be watchful, be alert. You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge of its work and his work, and orders the gatekeepers to be on watch. Watch therefore, you do not know when the Lord of the house is coming, whether in the evening, or at midnight, or at cockcrow, or in the morning. May He not come suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all, watch." Mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Nako, dito ay pinapaalalahanan naman tayo ng Panginoon na maging maingat at maging alerto. Naalala ko nung nasa elementarya, lalo-lalo na pag sumali tayo ng Boy Scout, sinasabihan tayo na ang Boy Scout ay laging handa. Alam niyo, sa totoo lang bilang tao, kahit hindi pa natin iugnay sa ating ebanghelyo, kahit hindi pa natin iugnay sa kung ano ang mga sinasabi ng iba, yung pinaka-basic talaga is yung paghahanda. Marami akong taong nalalaman na they are always prepared, they are always ready. Yung parang disiplina sa sarili. Kung ikaw ay isang estudyante, kailangan mag-aral ka araw-araw. Kasi hindi mo alam, baka bukas may pagsusulit. Kasi makita mo naman yung isang bata na mabuksan lang ang bag at ang notebook pag nasa paaralan, pero pag uwi wala. Kung 3 araw walang pasok, hindi mo niya talaga mahawakan ang notebook, ang bag hindi mabuksan. At kung may exam, talagang napaka-stress. Because yun din ang panahon na magdali-daling magbasa ng libro, mag-aral, in a very short time. Pero kailangan, kung titingnan natin, isa sa mga basic na elemento ng pagiging estudyante ay yung handa siya palagi. Nagbabasa, nag-aaral. Para gaya ng sinabi ko, kung ano man ang mangyari, may pagsusulit man, hindi ka mataranta, hindi ka matakot. Siguro sa ating buhay ganun din. Kailangan mag-ingat tayo, maging handa. Oo nga, hindi natin alam kailan tayo mamatay, kailan darating yung Panginoon, kailan ang Panginoon narito na. Magsikap tayo na maging mabuti kahit paano. At ipadama na ang kabutihan ng Panginoon ay naghahari sa atin. Gaya ng sinabi ni Santa Teresa of Calcutta, sabi niya sa isang pari, isipin mo palagi na sa bawat misa mo, ito yung una, pinakahuli, at ito yung una mong misa, ito yung pinakahuli mong misa, at ito lang yung misa mo. So, ibig sabihin, give your best. So, siguro tayo rin sa ating buhay,
sa ating paghahanda, kailangan isipin din natin na ito hanggang dito lang tayo. Upang sa gayon ay maipahayag natin ang buong kagalakan at maisakatuparan natin yung adhikain natin na gumawa ng kabutihan. Amen? Sana maging masigasig at maging tapat tayo palagi. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, bukal ng buhay, lakas namin at sandigan. Sa likod ng aming mga pagkukulang, patuloy ka pa rin gumagabay sa amin. Maraming salamat. Turuan mo kaming maging tapat sa aming obligasyon, sa aming tungkulin, na maipahayag at maging saksi ng iyong paghahari. Amen.